The National Bureau of Investigation has issued subpoenas for Batangas 1st District Representative Leandro Leviste and former Congressman Jing Paras. This is in connection with a supposed honey trap scheme against Executive Secretary Ralph Recto. Leviste and Paras were implicated following an entrapment operation of a talent manager allegedly hooking up 5 women with politicians. The talent manager claimed they were hired to frame Recto for trafficking and drug charges. In return, each woman will be paid 1 million pesos, with another 1 million going to the talent manager. The person who allegedly financed the plan is Leviste. Paras and Leviste have until Thursday to respond to the subpoena and appear before the agency. They have since denied the accusation. Meanwhile, Recto's camp is also cooperating with the NBI to determine more information about this alleged plot. The NBI clarified that at this point, they still consider Leviste and Paras innocent. We have to establish kung ano yung time frame. That's why we are subpoenaing the persons mentioned by the personalities na nahuli natin. I have to remind the public and everyone that si former Congressman Jing Paras and si Congressman Leandro Leviste were mentioned by the persons na nahuli natin. So as of now, as we speak, they're considered na wala pa talaga na sasabi may kasalanan. Former Congressman Paras has disputed screenshots recovered from the talent manager's phone, saying these are not sufficient evidence. Paras has expressed interest to cooperate with the NBI's investigation. Leviste, for his part, posted on social media a screenshot of a past message sent to him by NBI Director Matibag. He said Matibag is a friend of their family. Leviste also considers the NBI Director a political mentor. The neophyte lawmaker claims Matibag is only following orders, so he has forgiven him and called allegations against him, quote, a recto production. Now let's get more updates on this issue from Attorney Melvin Matibag, NBI Director. Welcome back to the Big Story, Director. Magandang gabi po, Ma'am Ces. Magandang gabi po sa lahat ng nanonood sa inyo. Kamusta po? Director, unang-una itong new post ni Congressman Leviste, sinasabing recto production daw ito at pinatawad na daw kayo. Kasi idinadawit kayo sa parang fake, I guess, is what he means. Well, malinaw naman po yung statement ko. Sinasabi ko nga, hindi naman immediately naniniwala ang NBI na sila'y akusado, sila'y may kasalanan. Kaya nga po natin sila'y pinapatawag para sila po magbigay linaw dahil pinangalanan po sila. Una-una po, sabi ko pati, with regards to Congressman Leviste, hearsay yung kwento nung pong talent manager tsaka po nung babae. Pero yung pong kay Congressman Jing Paras, direct testimony, corroborated po yun. So ngayon, kailangan po nating tanungin si Congressman Paras, totoo ba na sinabi mo rito sa mga tao na ito na ang magbabayad sa kanila ay si Congressman Leviste? At kayo ba talaga nag-usap? And of course, there are other evidence po na tinitingnan tayo. May po tayong testimonial evidence, meron po tayong mga ebidensya na tinatawag na documentary evidence, natin po titingnan. Ngayon, instead na sinasabi po ni Congressman Leviste na recto production, mas maganda po, dumalong nga siya at magpaliwanag po. At linaw, mahirap na po pagka social media lang nagsasabi ng mga ganyan eh. Opo. Siyempre po, meron ka mga follower, meron din mga kanya-kanya pong opinion. Ang sa akin naman po dito, napakasimple lang naman eh. Una, tanungin lang si Congressman Paras, totoo bang kilala mo o hindi itong mga taong to? Totoo ba nag-usap kayo? Totoo ba na ito yung pinag-usapan ninyo? So yun po yung kailangan. So madali naman po talagang tumanggi, pero when you're confronted with the questions and the evidence, doon naman po lalabas. At kami naman po sa NBI palagi, kung ano po yung ebidensya na naaayon sa proseso at sa batas, yun naman po yung susundin namin. Wala naman po akong binibitawan niya ng NBI na wala kaming pinagbabasihan. Kaya naman po very careful, sinabi ko, yung publiko, wag nating husgahan muna si Congressman Paras at si Congressman Leviste at hintayin po natin na sila magpaliwanag. Pero mahirap po kung sa social media nagpapaliwanag dahil hindi po lalo makakatulong. Paano
Paano po ang nangyari dito, Director Matibag? Parang natisod nyo lang, you were actually arresting these individuals on a different, not really connected to Tama po. Paano, paki-explica po, Na, paano? napakahirap naman po na production to. No? Wala naman sigurong papayag po na tao na makukulong pa ng no bail for qualified human trafficking, hindi po ba? Kahit siguro anong halaga, hindi mo ipagpapalit yung kalayaan mo. So hindi po mahirap yun. So ganito po nangyari dyan, nasa radar na po namin tong individual na to, sinusundan namin, until finally nagkaroon po ng pagkakasal ng entrapment. And doon po sa entrapment na yon, doon po lumabas, nung nahuli na siya na that voluntary biglang nagsalita itong talent manager, sinabi na, ba't nyo ba talaga kami hinuhuli? May kinalaman ba ito sa pinapatrabaho sa amin? Si Senator Ralph Recto. Senator pa nga po ang tawag eh. Hindi secretary. Hindi executive secretary. So nung lumabas na po yung gano'n na item na usapin, tinawagan po ako nung nag-iimbestiga. Sabi ko, teka, alamin nyo na yan kung ano yung sinasabi niya. Sinundan na po. At nagsalita na rin po yung isang babae doon sa 5, nagkataon, yung alias Jen po, ang tawag. Nagkwento na. At nagtutugma po. Magkahiwalay po na nag-statement siya na hindi po magkasama. Nagtutugma. At yun din po yung sinusundan namin. Nagulat kami, may post po si Congressman Libiste, sinasabi niya yung Rockwell. Yun din po yung script na binibigay sa kanila. Ayon dun sa aming iniimbestigahan. Hindi pa po lumalabas yung statement ng babae na yan, ha? Nauna na po yung post na Rockwell. Ayun. So, there are instances na kailangan po namin imbestigahan para magbigay linaw. And let me be very clear po, Ma'am Ces, kung mapatunayan namin nagsisinungaling po itong tao na ito, hindi lamang sa human trafficking namin sa pananagutin, kundi tutulungan po natin si Congressman Parsat, si Congressman Libiste na dapat managot po sila. Paano po Bakit kung po hindi sila sila sumipot sa sabina? Sabi po nila, makikipagtulungan sila. The only way na makapagbigay linaw ka is sumarap ka doon sa proseso. Sabi nila, magsasalita sa tamang panahon, sa tamang proseso. Ito na po yung pagkakataon na magsalita at tumarap po sa proseso. So, ibig sana sabihin tumalong po, sila. yung post ni Congressman Leviste, medyo kaduda-duda yung nakaraang linggo na sinasabing parang may sinasuggest siyang madadawit sa isang malaking skandalo, di ba? Eksakto po. Yun po yung tinitingnan namin mga anggulo. Kasama po yan. Meron po kami kasing mga consistent na batayan na ginagawa namin yung standard. May 17, may post na ng Rockwell. Sabi po nung tumitistigo ngayon, May 26 siya tinext ni Kong Jing Paras at nakita nga po namin yung text exchange. Nag-meeting po ng July 11, 15 at 26. So meron pong series, may pattern po tayo tinitingnan. And again, I'll go back to sa statement na napakahirap naman po na production to. Magpapakulong ng yung isang tao, masasakdal ng qualified human trafficking na dahil gusto lang gawa ng kwento. Wala naman po siguro papayag din ng gano'n. At Pero hindi po namin gawain sa NBI yan. Opo, pero yung post naman ni Congressman Leviste na kayo ay isang political mentor niya, parang naglalambing sa inyo na go easy on him. Well, no one is above the law, Ma'am Ces. Nilagay po ako rito with the mandate na kailangan law and order ilabas natin. Kung saan yung ebidensya, doon tayo. Truth and justice, dapat doon tayo. Kung ano po yung proseso. Saka, mabuti po na sinabi niya yon, pero I don't see any connection yung previous na text ko sa kanya. And maganda nga po nilabas niya na ibig sabihin kami magkakilala, magkaibigan. Ibig sabihin it also validates yung mga past actions ko na hindi ko tinitingnan yung relasyon at political lining natin, kundi ang titingnan natin kung ano yung direksyon ng batas, kung ano yung direksyon ng proseso, kung ito'y naaayon sa ebidensya. Ganun lang po tayo, Ma'am Ces. Yun lang po yung sinusunod po natin dito. Ang kampo po ni Congressman Paras is saying na yung kung screenshots lang ang ebidensyang hawak nyo, hindi daw yun sapat. Well, sabi po niya yun, siguro, di harapin po na, pakita natin yung screenshot, pero may forensic po yung mga telepono So, tsaka, yun pa lang po yung nakikita nilang ebidensya. So, kailangan nilang humarap para i-confront namin sila kung sa iba pa naming ebidensya ang hawak-hawak po. So, ano po bang ebidensya ang sinasabi niya? Papakita po natin. Okay. Ngayon naman, is it necessary for Executive Secretary Ralph Recto to be summoned to shed light on this matter?
Teka po muna, ano po bang kinalaman ni Secretary natin? Siya nga po yung gustong biktimahin. So kung gusto po ng voluntaryong pumunta at magbibigay ng reklamo, okay po yun. Ngayon, mag-iiba po yung dynamics dyan. If he's already being accused na meron siyang kinalaman o ginagawa. Pero dito po sa sitwasyon na to, malinaw naman siya yung gustong biktimahin. Yung character assassination nga po yung term na ginamit. So, ganun po yun. So, it so happen, may political dynamics po tayo nakikita, pero it's a very simple na nangyari. Kung titingnan natin, there is an operation na totally hindi kasama itong pangyayari na to, meron palang bigger issue dun sa mga taong ating nahuli na kailangan din po nating imbestigahan. Okay, Director, kung mamarapatin niyo po, ibang topic naman, the flood control probe. We Sige po. understand the NBI is preparing 30. Tama po ba yung numero? 30 additional cases? Meron pa pong 27 na naiwan sa amin na amin pong tatapusin. Bukod puro sa mga nauna po nating naisampa na po. Ano pong specifics nun? May you share with us? I don't have the details po, Ma'am Ces, pero iba-iba pong probinsya. Meron po, ang nare-recall ko recently kasing na-encounter ko is yung dalawa po doon sa Cebu. I can't remember the district. Tapos meron po isa sa Quezon at one in sa Bulacan po yata. So I have to review pa po yung iba. Opo. Opo, Director, Pero, opo, yes ma'am. yun namang sa SEA Games anomaly, ano po ang update Opo. doon? Meron na po mga nag-statements na dati mga official po ng PSC at saka ng POC, voluntarily po, at nagbigay din po ng mga dokumento. Hindi po nag-appear yung mga member ng board ng Peace Corps at pinadala ulit namin po sila ng Sampina, nagpadala po sila ng abogado. Pero we have sufficient documents po to show na meron talaga kaming sinusundan po na investigasyon at tamang direction po. Yung pong nagbigay sa inyo ng mga statements, meron namang additional information that will shed light on the Yes, case. meron po. Napaka-importante po ng mga binigay na information po sa amin. Opo. And si Senador Alan Peter Cayetano po, hindi naman ninyo sinamon, so because he's not mentioned nga, no, in the board? Hindi po naman po siya na-mention kahit kailan noon eh. Nagkataon, he is acting as the chairman, introducing as the chairman, pero wala po siya dun sa board. Pero eventually po, pagka na-establish natin na mas malinaw, I think mismo po siya should make an explanation, at least to the public, bakit ka umaktong chairman na hindi ka naman pala member ng board. Because you cannot be a chairman of a foundation without you being a member of the board. All right, we thank you for talking to us. Despite your busy Salamat po. schedule, NBI Director Melvin you. Matibag, marami pong salamat.